Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin, mga kapatid. Narito na naman tayo sa Talakayan with Kabernok. Hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok ng Factmasters PH. Hello po, Kabernok. Magandang araw po. Hello, Brother Gabriel, at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Sasagutin na naman natin yung kaibigan mo nung nakaraan, ano? Ito naman, bagong video naman ito. Oh. Ayan, yung ating kaibigan na si Kael Ministry. Ayan. Para po sa kaalaman ng lahat, si Kael Ministry po ay hindi isang Katoliko. Probably siya ay born again or Baptist whatsoever. Pero ito ay atake po sa ating simbahan at syempre ipagtatanggol natin ang ating simbahan. Kaya nako, i-play na natin itong video niya. Milyong-milyong Pilipino ngayon ay nagse-celebrate ng kapistahan ng itim na Nazareno. Sa kadahilan ng gusto nilang purihin, gusto nilang sambahin, gustong humanap ng kagalingan, gustong humanap ng kasagutan, gustong humanap ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo, kaya ginagawa nila ang mga bagay na ito. Kahit na sobrang daming tao at napakasikip, ay sisikapin na makalapit doon sa itim na Nazareno para lamang maipunas ang bimpo para sa ikapagpapala. Ngayon ay hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Itong mensaheng ito ay hindi para i-offend ang inyo po mga nararamdaman, kundi para sabihin lamang ang katotohanan ng salita ng Diyos. At typical script ng mga sinusubukan Naninira sa iglesia. ng ating simbahan. Yes, naninira sa iglesia Oo, Katolika. yung mga nanira. Oo, yan yung script nila. Buti nga tawag doon, medyo ano pa siya, light pa siya diyan kasi nung ako'y kaburnok nasa MCG ay talagang ay nako, mapupunit ang damdamin pag nagsalita ang MCG ay mga kapatid. Ako sasabihin ko noon nagsasabi ika ako ng katotohanan. Ay, hindi ako nandito para makipagkaibigan. Sasabihin ko, pinapasabi ng Diyos ko. Ayan. Ganun ako kalupit nung araw. Kaya yung mga ganyan, mga kapatid, na script ng hindi na po tumatalab sa akin yan. And I hope, mga kapatid, sana wag din pong tumalab sa inyo. Kung masaktan man tayo, ang una nating kagad na isipin is wag tayong masyadong magpadala sa emosyon. Kasi usually nang nadadala sa emosyon, nawawala sa focus lalo na sa pananampalataya natin. Tandaan nyo, hindi Katoliko yan. Gusto mong matuto patungkol sa Katoliko, magtanong sa Katoliko. Gusto mong malaman kung ano yung tunay na katotohanan, huwag sa naninira sa simbahan. Okay? Tuloy natin yung video. ay hindi para i-offend ang inyo po mga nararamdaman, kundi para sabihin lamang ang katotohanan ng salita ng Diyos at mamulat ang karamihan sa katotohanan. Hindi, I beg to disagree. Napakadaling i-claim na nagsasalita ka ng salita ng Diyos. Napakadaling i-claim yan. Ang INC ganyan ang claim. Ang SDA ganyan ang claim. Ang MCGI ganyan ang claim. Ang karamihan din sa born again ganyan ang claim. Madaling bumasa ng Biblia at sabihin na ito ang tunay na salita ng Diyos. Pero may something sila na similar at nagkakapareha sila mga kapatid pagdating sa script na to, na ito daw ika ang tunay na salita ng Diyos. But ito ang katotohanan na hindi sasabihin sa ating mga Katoliko. Ang katotohanan dyan, ang sinasabi nila sa inyo ay hindi yung salita ng Diyos per se, kundi yung kanilang interpretation sa salita ng Diyos. Okay? Mamulat sa katotohanan, napakadaling sabihin yan. Nung ako yung Protestant, nung nasa born again ako, binabasa ko ang Biblia at sinasabi ko, ito ang katotohanan. Gaano ko lang ibanggitin yung Exodo, nung nandun ako sa nasa born again ako, Exodo 20 o 4 hanggang 5. O di ba? Nung napunta naman ako sa MCG ay Deuteronomio 5:7 hanggang 9. O sasabihin ko na ito ang katotohanan mga kapatid, mababasa naman sa Biblia yan. O sabi na ika, huwag kang gagawa. O di ba? Pero ang katotohanan ba nun? Yung ba talaga yung katotohanan? O baka naman interpretation ko lang yun tapos sinabi ko kagad na totoo. Di ba? Madaling i-claim yan mga kapatid. Madaling i-claim. Pero ang totoong katotohanan nandito sa ating simbahan na hindi nila syempre sasabihin sa atin. Kasi ang goal nila, umangit yung iglesia natin, pumugi yung iglesia nila. Umalis tayo sa iglesia natin, sumama tayo sa iglesia nila. Kaya't ang may mga pakinig ay makinig ng salita ng Diyos. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Isang talata na nagsasabi na ayaw ng Diyos na ibigay ang kanyang kapurihan, ang kanyang kaluwalhatian sa mga bagay na inanyuan ng gawa ng tao. Oh, come on. Kaumay na yan, Brother Gabriel.
Yun nga Yung eh. mga rason na ganyan, eh. Oo, basag na yan, eh. Ano ba o Isaias 42:8. Ano ba naman yan? Bakit sige na nga, sagutin na nga natin yan, Brother Gabriel. Siguro i-head on na natin 'to. Sige, basahin na natin kaagad yung, Isaias, 42:8. 48. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Ayan, ano ba yung tinutukoy na larawang inanyuan sa talata? Ilipat natin ang salin sa Magandang Balita Biblia, Brother Gabriel, pakibasa. Yan, akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan ni makaagaw sa aking karangalan. Ayan, yung tinutukoy pala, ibang Diyos, walang ibang Diyos. Ibig Hmm, sabihin nun, Brother Gabriel, isang object na tinuturing mong Diyos. So lumalabas, Diyos-Diyosan pala yung tinutukoy, di ba? Ganun yun, Brother yes, Gabriel? tama yun. Yung isa pang salin nga, yung sa salita ng Diyos, ano ba yung sabi doon? Salita ng Diyos, Ano ba wala yung tayong salita ng wala ka? Sige, yan na lang, yung sambayan ng Pilipino. Pakibasa, Brother Gab. Opo. Ako si Yahweh, ito ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking luwalhati ni ang papuri sa akin sa mga Diyos-Diyosan. O Diyos-Diyosan talaga, no? Yung tinutukoy na larawang inanyuan, yung isa, walang ibang Diyos. Meron pang isa, isalin nga natin, I guess meron ka niyan, yung New Filipino version ba yon? Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ako ang Panginoon, ito ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang aking kapurihan sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, so yung tinutukoy pala diyan, Diyos-Diyosan talaga. So tanong, Yes. Brother Gabriel, yung itim na Nazareno ba na pinoprosesyon tuwing January, Diyos-Diyosan ba yan? Ano ba yung definition ng Diyos-Diyosan? Basahin natin, Brother Gabriel, yung unang Yes. Korinto 8:4, kapatid na Gabriel, pakibasa. Ito po nakasulat, 8:4, tungkol sa mga pagkaing inihain sa Diyos-Diyosan. Alam nating walang kabuluhan ang Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Ayan, so yung tinutukoy pala diyan, Brother Gabriel, yung Diyos-Diyosan pala walang kabuluhan. Yes. Sigurado ba siya na walang kabuluhan yung itim na Nazareno ng mga Katoliko? Sige nga, ilipat mo nga sa ibang salin yan, Brother Gabriel. Iba pang mga salin, pakibasa yung sa iba. Kaya naman tungkol sa pagkain ng mga alay sa mga Diyos-Diyosan, alam natin walang pag-iral ang Diyos-Diyosan at walang Diyos maliban sa isa. Ibig sabihin, hindi siya nag-i-exist. Yung ginawa mo, pinapalabas mo na nag-i-exist siya. Kaya nga sabi, walang ibang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, Brother Gabriel. So, ibig sabihin, ang itim na Nazareno, hindi po Diyos-Diyosan yan. Yes. Diba? So, mali. Ito yung magiging foundation ng ating talakayan ngayon. Yung Yes po. itim na Nazareno, sabi nila, Diyos-Diyosan daw. Kasi yan ang mga babasahin ng talata eh. Itong mga Isaias 42:8, yung mga ganung mga talata, panis na ransom limit na yan. Matagal nang nasagot yan, mga kababayan. Ginamit na yan ng MCGI, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist. Wala na yan, kapatid na Gabriel. Parang paulit-ulit Yun sirang nga plaka eh. na yun. Yan nga yung yung irony nga sa mga kagaya nila na mga Protestant kasi nagkakaisa sila kapag sisirain or maninira sa Iglesia Katolika. Pero sila din naman kaburnok, hindi din naman magkasundo ng aral eh. And yet magke-claim sila ng katotohanan dahil sa sinasabi nila na yan. Mahirap yan, walang credibility pagka ganyan kaburnok. At for me, dito sa sinasabi niya na yan, the way I see it, meron siyang intellectual dishonesty. Kasi sinabi niya na rin kaburnok umpisa pa lang Para nga daw makaano sila ng pananampalataya kay Jesucristo, kay Kristo. Sinabi naman niya yun kanina Bakit ipinupunto niya na yung mga deboto ng Nazareno sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kung siya na mismo nagsabi na para sa Panginoong Jesucristo, di ba? Ulitin natin ulit mga kapatid Gustong humanap ng kagalingan, gustong humanap ng kasagutan, gustong humanap ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo. Ayun sa Panginoong Jesucristo bakit mo ngayon babanggitin yung talata patungkol sa Diyos-Diyosan? Kasi alam mo sa sarili mo na ang aral ng Iglesia Katolika, hindi Diyos-Diyosan yung mahal na poong Jesus Nazareno. Anong tawag dyan sa intellectual dishonesty na ginagawa mo na yan? The strawman fallacy na naman. Kasi wala naman kaming aral na ganyan
nilalagay mo na naman yung mga bagay sa aming mga Katoliko na kahit kaming mga Katoliko hindi itinuturo. In fact, kung ikaw ay tapat lang at sana nag-cite ka man lang ng kahit isang aral man lang namin, malalaman mo na hindi totoo o kabaliktaran mismo sa inaaral mo na sinasabi mong katotohanan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi wala kaming ganong aral. Alam namin na kapag nag-e-effort kami doon sa Nazareno, kay Kristo yun pumapatungkol. No? Sana man lang naglagay ka dyan sa video mo ng kahit man lang isa sa mga homily ng rektor ng Quiapo Church na sinasabi ni Father Jun Sescon. By the way, Bishop Jun Sescon na pala siya. Ayan, shout out kay Bishop Jun Sescon. Sinasabi niya na, ano ba yung Nazareno na yan? Simbolo lang po yan. Simbolo lang po yan nung tunay na Nazareno na nasa langit. Kasi yun yung mas mahalaga kaysa dyan eh. Kaya nga ano ang sinasabi ni Father John Sescon, ang tunay na deboto, mas nagpapahalaga sa misa kaysa sa prosesyon. Bakit hindi mo sinasama yung mga ganong bagay ka El Ministry? Kasi ang gusto mong palabasin, sumasamba kami sa Diyos-Diyosan. Pero hindi kasi ganun yung aral namin, hindi ba? Kaya dapat ang masunod yung aral mo. Kaya kahit magkaroon ng intellectual dishonesty yung gagawin mo, kahit na mag-commit ka ng strawman fallacy against sa amin, gagawin mo, baka sakaling makapang-uto ka ng mga kapatid kong Katoliko. Siyempre, a-agree na sa'yo dyan yung mga Bible alone believers. Lalo na yung mga kaanig dyan sa born again na kinasasamahan mo for whatever it is. But hindi ba? Kasalanan yan sa Diyos, lalo na kung hindi ka man lang nagsasite ng aral namin, nagbibigay ka lang naman ng interpretation eh. Tuloy na po natin mga kapatid. Ng tao. Kayo na po mismo ang makakapagsabi sa ating binasang bersikulo kung ang mga deboto sa itim na Nazareno ay hindi ba nila pinupuri at niluluwalhati ang Nazarenong yaan na ginawa lamang ng kamay ng mga tao. See? Di ba? Hindi ako nagkamali. Dati si strawman fallacy. At bakit mo ipapapasan sa mga viewers mo? Why not ikaw mismo ang magsabi? Paano naging ganyan? Sinasamba na namin as Diyos-Diyosan yung itim na Nazareno. Why not in-explain mo na lang? Di ba? Kasi ang ginawa mo lang naman, di ba, nagbasa ka ng talata and then ipapapasan mo sa viewers mo. Why not hindi mo pina-analyze sa amin yung sinasabi mo? Kasi yan lang naman, di ba, yung natutunan mo din sa pastor mo? Yan lang din naman yung natutunan mo sa mga anti-Catholics and then pakasakaling may mapaniwala kang mga Katoliko. Which is unfair yun para sa part namin. Pinagbibintangan mo yung mga devoto ng Jesus Nazareno na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Without explanation, paano mo nasabing sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan? O paano mo na nasabi na para bang yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo nandun na mismo sa mirebulto. Samantalang yung aral namin, hindi ganoon. Exactly opposite pa nung sinasabi mo. Unfair yan. Intellectual dishonesty yan. At ayon sa ating binasa, ayaw ibigay ng Diyos ang kanyang kapurihan ni ang kanyang kaluwalhatian sa mga inanyoang larawan. Dahil ang katotohanan po mga kaibigan, ang totoong Diyos ay buhay at hindi natin masusumpungan. Good news, alam din ng Iglesia Katolika yon. Kaya nga, kapag may Holy Eucharist sa amin, yun yung pinakasamit ng aming pananampalataya because alam namin buhay si Kristo. In fact, hindi pa nag-i-exist yung Iglesia mo, alam na ng simbahan na to, na yung Kristo namin buhay. No? Pero kasi since na hindi ka man lang nag-cite ng kahit isang aral ng Iglesia Katolika patungkol sa sacred images, ganyan na kagad ang bintang mo patungkol sa amin. Na kami ay sumasamba sa rebulto, ang Diyos namin rebulto, samantalang hindi naman yun yung aral namin. Di ba? At sana binasa mo din yung Biblia na ang mga Diyos-Diyosan hindi nag-i-exist. Kaya nga, di ba, doon galit si Yahweh? Sa mga inanyo ang larawan. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Ito po ang strawman fallacy na naman yung binasa mo na yan. Binawangis ba yon? Magkagaya na ba kagad yun? Hindi naman yun yung mahalaga dun eh. Na kailangan kamukhang kamuka, na kailangan gayang-gaya, na kailangan eto na kagad. Kung yung Diyos na buhay, dapat ito Diyos na buhay na din, iwawangis sa ganun. Ganun ba ang aral namin? Hindi naman eh. Kung alam mo yung word, kahit man lang yung simpleng word na representation, therefore, mali yung sinasabi mo. Strawman fallacy yan. Pag sinabing representation or nagre-represent, hindi kailangan kamukhang kamuka, hindi kailangan kawangis na kawangis
Ang pinupunto doon, sino yung nire-represent niya. That's why yung Kristo sa amin, kahit na itim pa yan, kahit light brown pa yan, kahit na white pa yan, ang punto doon, si Kristo yon. Yun. Ba't di mo in-example yung yung halimbawa, yung mga sa Chinese, merong mga Chinese kasing Katoliko eh. Meron sila kaburnok depiction ng Chinese na na Kristo. Oh, meron silang depiction ng mga Kristiyano. Oh, dun sa basta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tradisyon. The point is yung Kristong per se. Parang ganito, bigyan ko kayo ng sample mga kapatid ha. Bakit tayo natutuwa sa drawing ng anak natin? Okay, sa mga anak natin, kahit na stick lang yun. O halimbawa, nag-drawing yung bata, isang stick, tapos yun na daw, tatay na daw yun. O yung katabi niya, o meron stick man lang din, tapos nilagyan lang ng triangle sa ibaba kasi parang ayun na daw si nanay. Natutuwa tayo doon. Eh, kamukha ba talaga yun ng nanay at tatay, mga kapatid? Di ba hindi? Because ang punto kasi doon, sino yung nire-represent. So kahit na hindi magkamukhang magkamukha, hindi kagayang-kagaya, hindi napakalupit ng pagkakapainting, mga kapatid. Di ba? Ang punto doon is yung representation. Di ba? Hindi yung dahil magkawangi sila at kailangan Diyos na din yon. Kayo lang naman na nagsasabi niyan, hindi naman ganyan ang aral namin. Tatandaan natin na kahit anong bagay dito sa mundong ito ay hindi natin kayang ipares o ihalin tulad ang ating buhay na Diyos o iwangis man sa mga ganyang klaseng larawan. Oh, come on. Oh, come on. Brother Gabriel, hindi totoo yan. Mali yung Yes. sinasabi niya mismo. Hindi Yun yan nga totoo. eh. Mali yan. Sabi, hindi mo ikukumpara. Saan ba sa talata niya binasa? Di ba yung binasa niya kanina, Isaias 46:5? Wala naman dong nakasulat na gano'n eh. Sige mamaya magsasagot tayo dyan ha. Dahil ang tunay na Diyos ay walang katulad. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y Kita mo? Ba't may bibintang sa amin yung mga ganyang bagay? Ganyan talaga ginagawa ng Iglesia Katolika. Pag binasa mo ba yung buong niyan, yung context niyan, gawain ng Iglesia Katolika yan, eh baka nga ang gumagawa niyan hintil eh, hindi mo alam eh. Di ba sinungaling ka niyan? Ano context ng talata na yan? Baka pag binasa natin sabayan ka il ministry ang talata na yan, hindi tumumpak sa Iglesia Katolika yan. Di ba ikaw na nagsasabi ginto, pilak, di ba? Gawa ba sa ginto at pilak yung Jesus Nazareno? Kung di ka ba naman sinungaling? Strawman yan eh. Intellectual dishonesty po yan, kapatid. Mali yung interpretation mo na para bang wala dapat ganito, iwangis sa ganyan. Eh, basahin mo yung Old Testament. Magbasa ka ng Old Testament. Bakit gusto ng Diyos ganito yung itsura ng templo niya? Bakit ganito yung gusto niya na itsura nung halimbawa sa Solomon's Temple? Bakit punong-puno ng napakagandang disenyo yon? Bakit punong-puno ng mga sacred images yon? Bakit may mga cover pa ng ginto yung doon? Because ang nire-represent noon isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So supposedly best of the best dapat, quality of the quality yung pagkakagawa ng templo. Kasi yun yung point eh. And that is why, mga kapatid kong Katoliko, lalo na kung ang mga simbahan na dinadaluhan nyo naggawa pa noong panahon ng mga Espanyol o mas matanda pa doon. Tignan nyo yung design ng mga simbahan natin, mga kapatid. Napakagaganda ng mga art, napakaganda ng mga painting, napakaganda ng mga design, because alam ng ating simbahan na kung magkakaroon man ng tawag doon, at least, hindi yung kapantayan ha, hindi kagaya nung interpretation niya, at least mag-fit man lang. Hindi ko sinasabing perfectly fit. At least maano man lang natin yung napakatinding glory ng Diyos. That's why ganyan, best of the best yung design ng ating simbahan. Quality of the quality yung design ng ating simbahan. Hindi yung parang makagawa lang ng mga pader, ng mga ganyan-ganyan at tama na, okay na. Hindi ganon, mga kapatid. Pinaghirapan ng ating simbahan yan. Ganon. O, halimbawa, doon sa may mahal na poong Jesus Nazareno, bakit ganon yung design ng kanyang pananamit? Bakit kailangan may crown siya? Bakit may di ba yun yung nire-represent ng Biblia? Di ba, mga kapatid? Ang pinupunto doon is si Kristo po, mga kapatid, na may hawak na krus. Hindi natin sinabing yun na mismo si Kristo, ayan na mismo, as in si Kristo yan. Hindi naman, di ba? Wala tayong ganong aral, hindi ba? Nire-represent lang nung Jesus Nazareno yung Kristo na may pasang-pasang krus na naghihirap. That is why yung mga homily ng mga pare sa Quiapo,
lalo na kung dinidescribe nila yung pakikisama sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Na ang mahal na Poong Jesus Nazareno, minsan sa buhay niya nahihirapan din siya. Kaya naiintindihan niya tayo, mga Katoliko, pag naghihirapan din tayo. Hindi ba ganun yun? Okay, tuloy natin yung video. Patira pa. Oo, sila'y nagsisisamba. That exactly yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Sinungaling ka, nasan yung nga yung gold dyan? Gawa nga sa kahoy yun eh. Kaya nga kung minsan tinatanggal na yung ibang part nung Jesus Nazareno because napakatanda na brittle na yung kahoy. O yung tinutukoy dyan sa talata, ginto tsaka pilak ha. Ganon din ba yung aral nila kagaya ng sa Iglesia Katolika? Hindi. Because yun kasing interpretation mo sa talata. That's why strawman fallacy yan. Mga kapatid kong Katoliko, beware. Ganyan nila nilalaro yung Biblia eh. Umuupa ng tagagawa ng graven image upang sambahin. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako. At siya'y nakatayo. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanya. Sa Katoliko ba yan? Yang sa Isaias 46:7 na binasa mo? Sa Katoliko ba yan? Binasa ba natin yung buong chapter ng Isaias 46? Yan ba yung sa Iglesia Katolika? Yan ba ang pinapatukoy ni Isaias dyan? Hindi ba dinedescribe ni Isaias dyan yung kalagayan ng mga tao noon, nung panahon ni Isaias, na merong sumasamba sa Diyos na hindi nag-e-exist, kaya nga Diyos-Diyosan eh, gumagawa sila ng rebulto eh. I'm very sorry to say. Kanyang kabagabagan. Nakita niyo po mga kaibigan, yan yung nangyayari ngayon. Ipinapasan sa balikat para lang No. Dinedescribe niya dyan yung kalagayan ng mga tao doon. Hindi tinutukoy ni Isaias dyan na dinedescribe niya yung kalagayan natin sa panahon ngayon bilang isang Katoliko. That is intellectual dishonesty. ilipat sa kanyang dako dahil hindi siya makakilos sa kanyang sarili. Dahil siya ay inanyo ang larawan nga lamang at wala itong buhay. At Yes, wala naman talagang buhay yung ina nyo ang larawan natin. At ginagawa talaga yon. Walang problema doon. The problem is this. Since na hindi nyo inuunawa yung aral ng Iglesia Katolika, napakadali nyo pagbintangan kami na iyon ay Diyos-Diyosan at sinasamba namin, hindi ba? kahit na anong daing ng mga tao dyan, kahit na anong punas ng mga bimpo ng mga tao dyan, hindi po yan makakasagot. Good news! Ang daming nasagot ng mahal na Poong Jesus Nazareno. I'm not referring dun sa rebulto, but si Kristo na totoong Kristo. Because alam ng mga Katolikong nagdadasal sa mahal na Poong Jesus Nazareno, nakikipag-usap sila dun sa totoong Kristo. Ginagamit lang nila yung mahal na Poong Jesus Nazareno at least a visual representation ng totoong Kristo na nasa langit. Kaya nga umabot ng milyon yung deboto dyan, hindi ba? Kasi marami na nandoon na deboto na sagot yung panalangin nila. In fact, may nagawa yung Diyos para sa kanila. Yung iba naman ay tawag doon, may kahilingan pa sa Diyos, pero usually ng mga deboto dyan, if you were not intellectual dishonesty, alam mo na kaya sila naging deboto, tinulungan sila ng mahal na Poong Jesus Nazareno. At maraming tao ang hihingi ng kaligtasan sa inanyo ang larawan. No, wala kaming ganyan. Wala kaming ganyan. Ha? Wala kaming ganyan. Pero hindi po niyan kayang makapagligtas. Dahil ang ating pong tunay na Diyos ay hindi nananahan sa mga inanyo ang larawan. Very good. Dahil yun din po ang aral ng Iglesia Katolika. Guess what? Hindi mo kasi ginamit yung aral namin, hindi ba? It is purely strawman fallacy mo against sa amin. Ni sa mga templong gawa ng kamay ng tao o sa bahay-sambahan. Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itatayo? Kahit pa Bakit? May aral ba kami o ipinangaral ba ng Iglesia Katolika na dun mismo sa mga simbahan namin o kahit sa Quiapo Church, andun mismo nakatira ang Diyos? Literal? Kaya nga representation, graphical representation yung mga nandun eh. If you were not intellectual dishonesty, alam mo na hindi ganyan yung aral namin. doon sa napakalaking templo na itinayo ni Haring Solomon ay hindi kasya ang ating Diyos. But guess what? Itinuring pa rin na sa Diyos o banal yung lugar na yon. Nakaranas din kahit papaano ng glory ng Diyos yung lugar na yon. Kahit na hindi kasya yung buong glory ng Diyos, nakaranas ng glory ng Diyos, naging banal, naging consecrated yung templo na yon. Bakit hindi mo sinasabi yung punto na yan? Kakil ministry, sa mga kapatid kong Katoliko. If you were honest enough, di ba dapat alam mo na
itinuring pa rin yon na isang banal na lugar, isang consecrated na lugar? Bakit hindi mo sinasabi yung part na yon? Because ang gusto mo kasing palabasin sa amin, literal na bahay ng Diyos yon, doon nakatira yung Diyos. Di ba ganyan? Because you were dishonest. What more dyan sa binibitbit ng mga tao. Dahil hindi na po para bumaba ang Diyos sa mga ganyang klaseng inanyo ang larawan para Kita mo? May ganyan ba kaming aral, hindi bumaba ang Diyos? Bakit kailangan bumaba ang Diyos? Anong gusto mong palabasin? Bakit kailangan mo pang sabihin na bababa ang Diyos dun sa larawan? Ganun ba yung pananaw namin sa larawan? Ka-El Ministry? Yan ba ang paniniwala namin na dapat bumaba o manirahan ng Diyos doon sa may sacred image mismo? No. Kaya nga meron kaming representation, hindi ba? Sinungaling. lang dyan natin padaanin ang ating papuri at pagsamba. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Walang ganon. Hindi namin pinapadaan sa rebulto. Hindi namin pinapadaan sa rebulto yung panalangin namin. May ganon ba kaming aral kay ministry? Sana man lang nag-cite ka man lang ng kahit man lang isang paragraph ng Catechism of the Catholic Church para at least mas mapag-usapan natin, di ba? Kasi ako, alam ko, wala eh. Ang alam namin, yan ay representation, graphical representation, visual representation. So, walang padaan-padaan na nangyayari doon, no? So kung kami mananalangin kay Kristo, hindi namin pinapadaan sa rebulto. Kasi alam ng nasa puso namin, ang kausap namin, tunay na Kristo na nandun sa langit. Eh bakit ganyan yung interpretation mo sa ginagawa namin? Hindi ba judgmental lalabas mo yan? Because at the first place, hindi mo alam kung ano yung nasa puso ng mga deboto. Milyong-milyong deboto na dumano dyan sa pista ng mahal na Poong Jesus Nazareno. And guess what? Meron ka na kagad na conclusion na kung ano mang nasa puso namin. Na nagpapadaan kami sa rebulto, sumasamba kami sa rebulto, na something na kahit man lang sa isang tunay na deboto, I'm referring sa tunay na deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, hindi maiisip yung mga bagay na naiisip mo na yan. Bakit mo nasasabi yan? Simple lang. Intellectual dishonesty. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari sa mga kamay ng mga tao. Oh, kita mo? Pilak at ginto na naman. Yan ba ang ano namin? Sa dami-dami ng mga rebulto dito sa Iglesia Katolika, mga sacred images, hindi po yun gawa sa pilak at ginto. Because if you were honest enough, yung tinutukoy na talata dyan, yan yung mga Diyos-Diyosan nung unang panahon na kahit man lang ang Christian Church hindi man lang involved. Bakit hindi mo sinasabi yan? Kasi nga, dishonest ka. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit sila'y hindi nangakakat. Yung binasang talata mo na yan sa awit 115:5 hanggang 6, yan ba ay panahon ng mga Kristiyano? Yung paggamit nila ng rebulto dyan, kagaya ba ng ginagawa namin ng paggamit ng rebulto sa Iglesia Katolika? Yung aral or yung ina-apply nilang paniniwala dyan, kagaya ba ng paniniwalang ina-apply namin dito sa Iglesia Katolika? Probably baka hindi mo alam yung sagot doon. Pero kung alam mo yung sagot doon, then you were dishonest na naman. Rinig, mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Dahil yan po ang tunay na sinasabi ng Biblia. Ang ating Diyos ay No. Madaling i-claim na yan ang sinasabi ng Biblia. Kahit ang MCGI kayang sabihin yan. Kahit yung INC kayang sabihin yan. But guess what? Hindi yan talaga sinasabi ng Biblia per se. Because if you get the context ng mga talata na yan, walang kinalaman ng Iglesia Katolika dyan. But guess what? Ang katotohanan dyan, it is your own interpretation sa mga binasa mong talata na yan. Interpretation yan ng simbahan mo, ng probably ng isang pastor na nagturo sa'yo, and ipinupukol mo kagad sa aming mga Katoliko, which is unfair sa part namin. Because we do have our own interpretation. We know yung tinatawag namin na biblical exegesis at yung tinatawag na biblical hermeneutics. Kasi merong tinatawag na context yung mga talata na yan. Kapag babasahin mo naman yung buong chapter nung talata na mga binabasa mo, hindi naman yan sumaswak o nagtatalakay patungkol sa Iglesia Katolika, hindi ba? Because yan ay patungkol sa Old Testament. At kahit makabasa ka ng mga ganyan sa New Testament,
hindi yan itinatalakay laban mismo sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. So we have to read the Bible based on the historical context at kung ano yung interpretation ng mga sinaunang Kristiyano. Because yun yung tamang way ng pagbabasa ng Biblia. Kayo, napakadali nyo kaming husgahan, hindi ba? Lalong-lalo na yung mga kapatid naming Katoliko na hindi gaanong maalam sa Biblia, naaabuso ninyo, binibiktima ninyo. Nasa langit. At ang mga Diyos-Diyosan ay ganyan. Merong mga mata, may bibig, pero hindi nila magamit. Dahil uulitin ko po, ang ating tunay na Diyos ay buhay. Kung gusto natin talagang purihin at sambahin ang ating Diyos, ay hindi na kailangan ng mga ganyang klaseng bagay. No, ikaw lang naman nagsabi niyan. Ikaw lang naman nagsabi niyan. Dami mo binasang talata dyan, no? Ikaw lang nagbigay ng interpretation yan na hindi kailangan yung mga ganyan hindi kailangan yung mga ganito. Kung yung mga first century Christian nga may mga sa katakom sila nagdadaos ng mass, may mga picture doon, may mga tawag doon carve or yung iba naman painting sa pader ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano, may sacred image doon. Bakit hindi mo binabanggit yung mga ganyang bagay? Because nagbibigay ka lang naman ng interpretation mo sa Biblia How about yung historical context ng mga talata na binasa mo? How about yung hermeneutics niyan? Di ba? Binabasa mo ba yung text based on context? Hindi. Nagbibigay ka lang naman ng interpretation mo base sa natutunan mo sa pastor mo o kung sino man na maalam sa mga aral ninyo. Hindi ba? Dahil ito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Malinaw po dyan mga kaibigan na ang ating tunay na pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu dahil ang ating Diyos ay hindi nakikita. Kita mo? So, ini-interpret mo yung effort naming mga Katoliko sa paggamit ng sacred images as literal, hindi ba? Hindi spiritual. That's why inaakala mo na yung talata na yan labag or hindi fit sa aral ng Iglesia Katolika, sa practice ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yung gusto mong palabasin dyan ka ministry? Na yung ginagawa namin na pagpapahalaga sa mga sacred images ay hindi spiritual. You take it as literal, hindi ba? Which is intellectual dishonesty sa part mo. At least sana man lang nag-quote ka man lang ng aral namin patungkol sa talata na yan para at least man lang kapanipaniwala yung pag-debunk mo, di ba? Ang katotohanan dyan, nag-judge ka sa aming mga Katoliko, hindi based sa aming aral, hindi based sa aming paniniwala per se, but based sa nakikita mo. At wala kang pinagkaiba sa mga pinanggalingan ko din, especially mga kulto na napaka-anti-Catholic because alam na alam ko kung paano ka kumilos. Dahil judgmental din naman ako nung araw. Napakadaling mag-judge sa mga Katoliko, especially kung walang kaalaman sa Biblia. Napakadaling pagbintangan siya base sa nakikita ng mata ko. But nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nalaman ko yung aral ng Iglesia Katolika and it humbles me enough at umamin ako sa aking pagkakamali. Dahil ang ating pagsamba sa Espiritu ay nakabase sa ating pananampalataya at ang ating pananampalataya ay yan yung mga bagay na hindi na nakikita. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At sinasabi doon, siya'y dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bakit sinabing katotohanan? Dahil sa mga inanyo ang larawan na yan ay walang katotohanan dyan. Ayan na naman tayo sa self-interpretation mo na naman yan Self-interpretation mo na naman yan sa aral namin. Self-interpretation mo na naman yan sa nakikita mo sa amin. Walang katotohanan? Bakit ang paggawa ng mga sacred images dun sa Old Testament? Bakit yung mga first century Christian, yung mga katakom nila, yung mga pinagdadausan ng misa nila, merong mga sacred images? Kung wala palang katotohanan yung mga yon. Dahil hindi niyan kayang magsalita, Hindi namin goal na pagsalitain yung rebulto. Wala kaming ganong aral. Nilalagay mo sa amin yung mga bagay na kahit kami hindi namin pinaniniwalaan Kaya napakasinungaling mo dyan sa part na yan. Intellectual dishonesty na naman yan. Ako kailanman, sa tagal ko na naging Katoliko bago ko pa iwanan yung Iglesia Katolika because umalis ako sa Iglesia Katolika way back 2015. Hindi ko kailanman hiniling or inisip man lang na yung rebulto na pinagdadasalan ko
magsalita sa akin o makatulong sa akin o gumalaw para tulungan ako. Because alam ko sa sarili ko, deep inside my heart, deep inside my mind, kahit na kaunti lang yung kaalaman ko sa katesismo nun, ang aral kasi sa amin, hindi iyon yung pinagdarasalan namin per se. That is the representation. Nire-represent lang yan yung tunay na dinadasalan namin. O pag sinabi kong tunay na dinadasalan namin, de alam mo na hindi yung rebulto. That is basic catechism. Hindi pa ako bumabasa ng CCC dito. Makinig sa mga panalangin na nananalangin sa Kanya. Hindi niyan kayang magligtas ng mga tao dahil walang buhay yan at walang kayang gawin yan sa mga tao. Dahil Wala tayong ganyan na mga kapatid. Wala tayong ganyang aral na kinakausap natin yung rebulto, makikinig sa atin yung rebulto. Ginagawa tayong tanga ng mga tao na yan, mga kapatid. I hope wag kayong maniwala dyan. I hope wag kayong maniwala. Wala tayong ganyang aral. Alam nyo mismo sa puso ninyo na hindi natin kinakausap per se yung rebulto. Alam natin, hindi tayo nag-e-expect na magsalita yung rebulto sa harap natin. Kasi kapag ako talaga, kaborno ka, I will be honest with you, magugulantang ako kapag halimbawa, nanganalangin ako sa mahal na Pong Jesus Nazareno, biglang gumalaw yung Pong Jesus Nazareno, kinalapit pa ako. Magugulantang ako noon. Kasi hindi na yung hindi ko na iisipin Jesus Nazareno yung kausap ko. Because I know the Catechism of the Catholic Church. I know the teachings of the Catholic Church. We do not consider it na gagalaw yan at kakausap sa atin. We do not consider it na makikinig sa atin yan, na maglalakad sa atin yan. Wala tayong ganun eh. Because we know na it is only representation ng tunay na nire-represent nila. ang tunay na katotohanan lamang ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ito po ang pakatandaan natin kung tayo ay naghahanap ng templo ng Diyos dito sa lupa ngayon. Yan po ay hindi natin masusumpungan kung saan paman. Dahil yan ay nasa atin mismo sa ating sarili kung tayo ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. O hindi ba ninyo na Come on, napaka-intellectual dishonesty mo. Kapag may worship service kayo, saan nyo ginaganap? Sa bahay nyo lang? Hindi na kayo dumadalo? Di kayo nakikinig sa pastor nyo? Ganyan ba? Kain ministry. Ako naging born again ako, hindi naman ganyan eh. In fact, ang layo-layo pa nung nilalakbayan ko, 2 jeep pa sinasakyan ko para makadalo ako ng worship service. Bukod pa yung G12, bukod pa yung cell group. Nag-uubos ako ng oras at panahon para makadalo sa church. Bakit mo ibibintang sa amin yan na hindi mahahanap yung templo kasi nasa puso? Bakit? Yun ba ang aral ng Iglesia Katolika? Na naghahanap kami ng literal na templo? At yun din ba ang interpretation ng Iglesia Katolika? Good news mga kapatid kong Katoliko, because alam din ng Iglesia Katolika na tayo ay templo ng Espiritu Santo. Aral yun ng Iglesia Katolika. But we do not interpret na kailangan may templo din na kasi doon nakatira yung Diyos, kagaya ng mga pinagsasabi nito ni El Ministro. Yan ang problema kapag yung naninira sa ating simbahan, walang kaalam-alam, ignorante, or baka talagang sinungaling kasi may alam talaga siya pero ayaw niya sabihin. So, mas mainam na may kaalaman tayo sa aral ng Iglesia Katolika, mga kapatid, para hindi tayo nabibiktima. lalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. At yan po ang mga katunayan at katotohanan sa salita ng Diyos, mga kaibigan. Hindi para i-open kayo sa mga salitang yan, kundi para imulat at ibukas ang katotohanan para sa inyo. Dahil maraming tao ang ginagawa lang yung mga bagay na yan dahil hindi nila nalalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya't kung gusto natin sambahin at purihin ang Diyos, yan ay walang iba kundi sa Espiritu at katotohanan. At kung gusto natin na tahanan tayo ng banal na Espiritu, ay tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay magmuli. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat and God bless you all. Ayan. So, ayan na po yung kanyang video na punong-puno ng mga strawman fallacy and intellectual dishonesty against sa ating church. And I'm very sorry to say, para sa nakakaalam ng aral ng ating simbahan, hindi po siya pagpapala in my own view. At hindi siya pagpapala sa mga kapatid natin Katoliko, especially yung kulang sa katesismo. Kaya kung kayo mga kapatid, ito ang bilin ko po sa inyo, bilin po namin to sa inyo. Meron ba kayong katanungan sa Iglesia Katolika? And
Lalong-lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na kulang kayo sa kaalaman patungkol sa aral ng ating simbahan, magtanong kayo sa nakakaalam na Katoliko. Because napakadaling sabihin na ito ang totoo and yet hindi naman pala yung totoo, mga kapatid. Napakadaling sabihin na mga Katoliko sumasampa sa rebulto, ang mga Katoliko, ano yan, nililiteral yung mga ganyan, hindi naman ganyan ika sinasabi ni Kristo, ganito ika, ganyan ika. Ang Protestant, mga kapatid, ang Protestant denomination, sa maniwala kayo at hindi, 45,000 and counting, probably baka ngayon sa nagsasalita ko, baka 48 na, I don't know, lagpas ng 40,000 yan, ganun ako kasigurado. Padami ng padami yung mga Protestant denomination, lalo na sa Amerika, napakadami ng Protestant denomination dyan. At naaalala ko nga napanood ko yung isa na YouTuber na magaling na CFD, no? By the way, siya si Voice of Reason. Ito nakakabahala yung natutunan ko sa kanya na karamihan daw, yung pinaka-fastest way pa nga daw para maging atheist ka, mapaanib ka sa mga non-denominational church. O dyan daw ika sa Amerika, kaya daw dumadami yung mga atheists dyan. Saan nanggaling yan? Sa mga non-denominational church. Hindi po yan Catholic. Yun po usually mga born again yan tsaka Baptist, kapatid. Wala kasing pagkakasundo ng aral dyan eh. It is more of interpretation ng pastor, magkakapasa-pasa, magkakabago-bago ng interpretation sa Bible, and yet yun ay sasabihin na katotohanan, yan yung sasabihin na salita ng Diyos, pati yung Diyos ginagamit na nila sa pagsisinungaling nila. And the problem is this, merong iba dyan, naka-anim dyan sa simbahan na yan, they do something na akala nila katotohanan passionately, and yet hindi nila nalalaman na kasinungalingan yung sinasabi nila. Ba't ko to nasasabi? Ba't mo nasasabi yan, Brother Gab? This is my experience. Marami akong mga naakay, marami mga nakinig sa akin ng mga kaklase ko noon nung ako ay college, and naniniwala sila sa akin, lalo na pag nagba-Bible study ako noon as member ng born again group, and isa yon sa mga pinaka-pinagsisisihan ko, lalo na nung nadala ko sila sa church ng aming simbahan. Bukod pa sa nagsisisi ako, nakaakay ako as an MCGI. At yun ay nagawa ko, simple lang, because I am ignorant, hypocrite, at hindi ko namamalayan, sinungaling ako dahil sinisiraan ko yung Iglesia Katolika, baka sakaling may mapaniwala ako na Katoliko. And this is the purpose ng programa na to, to give you an awareness, something na hindi sasabihin sa inyo ng mga non-denominational, lalo na yung mga very anti-Catholic cult na nandito sa Pilipinas, because they want you na maging miyembro nila. At kung hindi ka man magiging miyembro nila, they want to influence you kung ano yung meron sa kanila. That is why be warned, mga kapatid kong Katoliko. Something na nanggaling sa isang anti-Catholic and born-again group. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kaburnok ng Fact Pastors BH. Ingatan nawa tayong parati ng ating Panginoon.